Ulit. So yun guys, na naman tayo sa dito naman tayo sa opisina ng Bangal. Okay na tayo dun sa may service center. So dito naman ang gagawin natin. Sige, palit mo. Ang gagawin lang natin, palit lang siguro tayo ng breaker. So kung mapapansin nyo, ito kasing mga wire sizes. So may 3.5 or gauge 12, merong 2.0 or gauge 14 na wires. So bawat wire kasi mayroon siyang corresponding na circuit breaker. So dito kasi may mga mali. Example ito. So para din sa kaalaman ng iba po. Example, itong breaker na to. So rated siya ng 20 ampere. Pero yung wire na nakakabit sa kanya ay manipis. So gauge 14 na wire lang. So ang ano natin dito siguro itong gauge 14 na to is para to sa ilaw. Usually ginagamit sa mga lighting. Ngayon ang gauge 14 na wire, ang breaker na supposedly ginagamit sa kanya is 15 amperes lang. So itong 20 ginagamit to para sa 3.5. Saan natin yung 3.5? Ito example, ito 3.5. Gauge 12 to na wire. Pero ito mali rin to kasi ang nakalagay dito is 30. Yan 30. Yung 30 amps na breaker, ang gauge niyan dapat sa 5.5 or gauge 10. Gauge 10 na wire dapat siya ginagamit. Anong problema kung mali tayo ng kinabit? So malaking problema siya. Bakit po? Kasi kung halimbawa mag-overload, itong circuit natin mag-overload. Kasi itong 14 na wire, ang kaya lang nitong ikargang kuryente 15 ampere. Ngayon, na hindi siya umiinit So pwede siya mag-exit doon pero iinit na siya. So nagigets nyo? So ngayon, let's say mabot siya ng 18 amperes. Yan. Sa 18 ampere, itong wire na to umiinit na. Ngayon, dahil yung breaker natin is rated 20 siya, hindi siya magti-trip kahit na yung wire overloaded na. So, ano mangyayari? Dahil ito umiinit, tapos ito hindi nagti-trip, dadating yung panahon, itong dugtungan niya, yan, masusunog yan. So, yun, nabutol tayo. So, yun na nga yung sinasabi ko, na dapat yung breaker mo, properly size siya according dun sa wire na nakakabit sa kanya. So, okay lang na mag-oversize ka ng wire. Okay lang yun. Kahit na maliit yung breaker, kahit oversize yung wire, okay lang. Wag lang siya magbaliktad na oversize yung breaker, tas yung wire mo maliit. So, hindi pangit yun, hindi obra yun. Okay lang, kaya let's say, sabihin natin makapal tong wire na to. At ang load na ito is mga ilaw lang naman. Walang problema, kahit mag-overload yung ilaw, kung tama naman yung size ng breaker, magti-trip siya, nang hindi umiinit yung wire. Kaso problema nga, pag ang nag-oversize sa'yo yung breaker, tas yung wire mo maliit, so yun yung sinasabi ko, nag-overload na yung wire mo, umiinit na siya, pero yung breaker mo hindi nagtitrip. So, sunog. Kaya kadalasan maraming mga bahay, kasi usually ang ginagamit nila na main breaker, sample dito. Ito kasi 40 ampere Itong 40 ampere, tama yung yung wire niya. Kasi ito gauge 8 to. Gauge 8 to na wire. So tama to, 40 ampere. Usually, ginagawa ng iba, 60 ampere ang kinakabit nila. Tapos ang wire nila is 5.5 or gauge 10. Kaya nangyayari, madaming nasusunog na bahay dahil dun sa simpleng mistake lang na yun. So, simple siya pero crucial siya para sa electrical natin. Kaya dapat, hindi tayo basta-basta nagkakabit lang. Pinapakabit natin dun sa mga may alam at marunong talaga. So, yun. So, sige ito. Ayusin na natin to. May papalitan tayo dito ng dalawa. So, itong 20. Papalitan natin to ng dalawang 15. Tapos, itong 30 na naka-gauge 12, papalitan natin ng 20. So, pagpapalitin lang natin yan. So, kunin natin itong 30. And, ito din, itong 30 na to. Papalitan din natin ng 20. So, yun. Okay.